Hello guys, good morning, good morning. Today is a nice weather. Napaganda po ng weather natin ngayon. Ayan, napakaganda ng sikat ng ating araw. So, ayan, mag-update po ako sa inyo. At ngayon ay November 7, it's Friday. So, ayan guys, sa ngayon, ito po yung setup natin dito sa ating veranda. Ayan, nasa veranda po tayo guys. At hindi pa tayo talaga totaling nalilinisan itong veranda after ng summer guys. So, kung makikita nyo yung ating mga plants, as is wala pang masyadong pagbabago. Wala pang pagbabago. At naibaba ko lang dito guys yung mga namatay po nung summer ng mga pots. Marami-rami rin yun. So, hindi pa tayo nakakapag rearrange ng mga plants dito. So, ayan. So, ngayon po, ito po yung ating mga plants dito sa ating veranda. Kung makikita nyo, nag-struggle talaga ng gusto ang ating Leticia. So, pumangit ang aking mga Leticia guys kasi nag-cuttings tayo nung nakaraan. And then, itong mga ito, ang mga tinusok natin guys. Magaganda na yan sila. Dati talagang ang ganda ng tubo nila. Kaso po, yun sobrang init ng aming summer, ayan, at hindi nila nakayanan. So, ayan po, ang ilang pots na lang ang meron tayong, Leticia. So, ayan, dito naman tayo sa ibang banda. Ayan, meron naman tayong ibang plants na magaganda naman. Ito, ang ating, tingnan yung arrangement natin dito, napakaganda. Ayan. Mga Giselle ito at ito naman po ang ating Floridity. So, ayan guys. Dito mga Ghosty Pierin. Parang tingin ko guys, same lang po yon. Ito talaga, original ng Pierin. Binili ko ito talaga. Kala ko hindi siya parehas. Pero parang parehas siya ng Ghosty guys. Nakikita mo lang ang pagkakaiba ng Ghosty kasi sa lugar. Minsan kulay green siya. Hindi siya ganyang ka-color. Ng kulay niya, kaya parang tingin nyo parehas, pero pag once po ang excuse me, ang Ghosty ay natapat din sa tamang ng araw, ganito rin po ang color niya. So sa tingin ko ang Ghosty and Pierin parang parehas lang. So excuse me guys, ito yung first mother plant ng Pierin na nabili natin guys. At atin pong nag-cuttings na tayo. At yung mga cuttings sila guys, parang talagang Ghosty na sila. Ganun sila kalalaki. At nasa baba po. So, same po na sila ng color talaga ng Ghosty kasi nasa baba. Pero yung mga babies, ito kaya makikita nyo itong Pierin po na, itong Pierin Ghosty nating, itong mga ito, ay makikita nyo maliliit lang sila. Dahil mga babies lang po yan guys. After natin makat, 2 years na guys, ito 2 years old na buhat ng nakat natin, or magto 2 years pa lang, mahigit 1 taon siguro. Sa buhat nung ikinat natin sila, ayan ang mga babies, nagsiksikan na sila guys. Ito talaga from the start, dito na talaga siya guys. Ayan, dito po siya. So nung kinat natin at may mga malilit na babies, dito na po siya, kaya ganyan siya katingkad ang color. So talagang maganda pag mga nasa tamang color. At ito naman po ang mga leaf propagation din natin. Ayan, na naglakihan na. Ayan, kung makikita nyo parang payat pa sila kasi mga leaf propagation yan guys. At akin pong inilagay sila dyan. So, pag nasa tamang lugar talaga ang plants, napakaganda niyan. Pero, tignan nyo po kasi ito talagang direct sun talaga. Ito nung summer, meron akong net ditong UV net na 50% nga ang linagay ko na dito guys kasi sobrang init po talaga nung summer namin. At ang color pa black pa linagay, hindi white pala, white. Ayan. At ayan, ayan po yung mga plants natin. Tingnan nyo yung ating talaga siya, na torture siya, lumit siya ng lumit si Ma, diba? Medyo malaki na ito pero unti-unti yung mga malalaki niyang leaves. Siguro kailangan ko ng palitan ito ng lupa. Matagal na rin ito siguro mga 3 taon na ito guys. Tignan nyo, ayan Dati may malaki na yan, and then yung mga malalaking yan, tignan nyo, may mga nagbe-babies na siya, yan may babies na sa ilalim. So sa katagalan, yung mga malalaking leaves ang mga nabubulok at
nawawala. So, naiiwan yung mga nasa pinaka-ibabaw niyang rosette. So, kaya maliit siyang tignan. So, ayan, yung mga nandito natin. Variegated ano ito ito namang itong kinakalabit kong to guys. Variegated na Mendoza, hindi. Bakit Mendoza ba? Papangalan nito, nakalimutan ko. Variegated yan guys. Pinutol natin yung mother plant and then suli po yung mga yan. Matagal na rin yan. So, hindi ko lang maano kung mga ilang taon na. Pero masiguro mga magit 2 taon na yung mga yan. So, ayan. Si Mexican Giant, I think ito. Ayan. May babies na rin po yan. At dito, nakukutan ako. Ito, ito guys, kaya hindi ito nasunog. Galing ito sa deck. Sa veranda, sa deck natin sa baba. So, dahil gusto kong, wala kasi ako ritong, ganito kagandang crested, variegated ng cubic frost pala. Pinagsasabi ko, cubic frost. So, ang dami niyang babies kasi, sandali lang po, para maipakita ko yung mga babies niyang, mga cute, ayan, variegated din. So, kinuma ko ito sa baba, sa yung mga variegated natin. Yung mga variegated natin, natakot ako guys, dahil sobrang init nga po dito, binaba ko yung mga variegated natin, linagay natin sa deck. So, ayan po sila. Yung iba naman, sa sobrang init nga po, nagkaroon sila ng aphids, yung iba. So, ayan guys, diba ang ganda ng ating cubic frost variegated. At banda rito naman yan yung mga ating mga red agavoides na mga leaf propagation ng mga yan guys. Ayan, tingnan nyo. Mapula na sila. Green na green ito nung summer at ngayon nag-start na silang mag-red. Ayan. Ito from leaf propagation, isang head lang to guys. Ayan. So ayan lang guys. Kasi pag mga leaf propagation, minsan yung dahon natin tumutubo ng 3 dahon, 2 dahon, single, mga ganon. So ayan, isang lang yan, red agavoides lahat yan guys. So ayan po yung ating mga plants dito. At alam ko ito, i-rearrange ko pa itong mga ito guys. Kasi nga po, sila yung mga naiwan nung summer. So, ang ganda ni, napansin ko lang guys, ang ganda nito. May mga rami na akong kinumang babies dyan, pero hindi ko na sure kung saan na, dahil sa dami nang namatay din talaga nung summer. Si Fine Essence, ayan, napakaganda po niyan. So, tignan nyo yung ating red rose. Super nice ni red rose. Red na talaga siya. Ayan, red rose. Wow, super nice. Ayan po. Si red rose natin. Ito na lang ang natira kong guys. Nawala na yung variegated na rin. Nawala, purple numbered. Ito na lang siya. Wala na yung iba, namatay na nagpaalam na po guys. Ayan. So, ang ating crested na ghosty. Ayan. Crested po natin ghosty. Ganda ng body niya. Oh. Ang bigat niya guys. Ayan. Nasa baba yan dati. Yan. Ito. Dito itong baba lang ito. Kasi hindi siya masyadong nagko-color. So, ayan. Tignan nyo. Lumalabas na yung pagka-peach color niya. Ayan. Di po ba? Para lumabas din yung pagka-pink, kaya lumalabas na yung pagka-pink niya sa mga niya, yung mga malilit na rosette. So ayan, diyan po natin siya inilagay para mas maano ang mga color. So ngayon siguro maipakita. Ang tagal kong hindi nakapag-update sa inyo guys. Pasensya na po. So ayan, itong ko next time sa baba, sa baba guys, sobra pang magulo talaga ang mga plants natin. Hindi pa natin sila masyadong naaayos. So, ayan. Ito lang kasi nga napakaganda po talaga ng araw ngayon. So, ang ating mga lavender pebbles, itong mga ito ay cuttings. Cuttings ito guys. Ayan. Sa kakapapropagate natin. Ayan. Kasi kalat-kalat yung mga lavender pebbles natin na sa mga arrangement. Yan, pinutol natin din, pinagsama natin. Ayan na po sila guys. Ayan. Malalaki na sila, pwede na nga ulit silang ikat.
Tingnan nyo guys, ayan. Pag nangati mga kamay natin, minsan nakakat natin. So, ayan. Kaya dyan tayo nakakapagpadami guys. Dyan po tayo nakakapagpadami. Ito mga ito rin, cuttings nung spring. Ayan. Ayan guys. Cuttings din itong mga ito ng spring. Kita nyo guys. Ayan. So, ayan po ang ating mga babies at ang ating Luella. Nandun, no? Namumula na rin siya. Nagre-red na rin ang ating Luella. Parang nakyutan ako kay ano. Ayan. Si ano ito. Ang pangalan niya. Red Velvet. Ayan. Si Red Velvet. Ang ganda po niya guys. Ayan. Buti hindi nga siya namatay nung summer. Nag-suffer din yan eh. Super nag-suffer din siya nung summer. So, ito rin. Ayan. Ito dahil sobrang laki ng head nito. I think pinutol ko. Ayan. So, yung mga babies malalaki na, ayan, no? Variegated ito, pero walang masyadong lumalabas ng variegata. So, okay lang. Ganyan naman po kasi talaga ang variegated. Minsan, hindi talaga lumalabas ng, ng variegata. So, ayan. At ang ating mga, ito bagong lagay ko lang dito, ang ating, variegated na ayan, apricot. May apricot siyang pangalan guys. Ayan. So, ito, tignan nyo ang color niya. Galing ito sa deck guys. Sa baba. Hindi siya, kung i-compare natin dito sa talagang nag-stay dito. Dito talaga, from summer, dito talaga sila nakalagay. At, kung makukumpara natin guys, hindi siya parehas, di po ba? Pink na pink doon. Ito more on green. And yellowish siya guys. So ngayon, tignan nyo, nakikita nyo yung pagka-pink. Siguro wala pa nga siyang 1 linggo guys. Masasabi kong wala pa siyang 1 linggo buat nang inilagay ko siya rito. Medyo nainggit ako nung makita ko yung mga color nila, napakaganda. And then, na-compare ko yung nasa baba ko. So ang ginawa ko, binaba ko siya, inakyat ko siya rito guys. So ayan, kaya nasa tamang lugar po talaga ang mga plants natin. Tignan nyo sila guys. Pag maglilipat, ito lang isang tip lang ito. Pag maglilipat po tayo ng plants, wag biglain at kailangan pag linipat nyo sila, kailangan i-check, talagang i-monitor nyo sila guys, kasi may posibilidad na mabigla ang plants. Ito linipat ko siya na rito dahil ang weather namin ngayon ay hindi na mainit yung sikat ng araw, pero malamig na po yung simoy ng hangin. So, kaya, ayan, linipat ko. Wag yung ililipat nyo ng summer, yung talagang sobrang init ng summer, and then galing siya sa baba, and then bigla nyong siguro kung ako noon, pag summer, ilalagay muna na siya sa baba, pag medyo dito yung baba nito. Sinasabi kong baba sa inyo guys, yung mga nasa garden ko sa deck. Lagay ko muna siya sa rito, and then unti-unti bago ko siya ilagay dito, yan. Or kung may UV net, baka pwede, and then monitor na lang, ganun po. So ayan, ayan ang mga ito. Itong mga ito naman nakita ko matibay po sila. Sa yung pero may hindi ko naman masasabing direkta, hindi naman po kasi sila direkta sa araw ito pag summer, dahil talagang sobrang init. Grabe po ang init namin, umaga pa lang guys, 41 degrees na kami sa aking garden. So yung init talagang masakit sa ulo. Kaya nung summer, mga short video lang, kaya hindi ako masyado talaga nakakapag-update nung summer. Masyadong mainit guys, masakit sa ulo. So, ayan po ang mga kondisyon ng ating mga plants dito sa veranda. So, magkakaroon pa yan ng pagbabago guys, kasi magro-rotate ako ng mga plants ko. Yung mag-iikot ako ng mga plants ko kung alin ang gusto kong ilipat na mapaganda natin, na matured, na pwede nang ilagay dito sa ating, ating veranda. Tingnan nyo guys, ang ganda rin ito. Mga suli ito guys, na maliit lang ito. Matibay din ang agave sa summer guys. Matibay din siya kahit super dry niya. Ito, nakita ko kasi yung pagka super dry niya kasi nung summer dito talaga rin ito. At nakita ko naging compact siya guys. Kaya compact siya. Ayan Kasi from baby siya, dito ko siya linagay kasi parang na matibay siya sa kahit na sobrang dry niya. Na kaya po niya. So, ayan. Paminsan-minsan ko lang siya nadidiligan. Ito, diniligan ko nung nakarang araw kasi kita ko talaga
matagal ko na siyang yung malutong na guys. So ayoko namang umabot siya sa talagang patayin muna natin bago So kahit itong mga ito, ayan, kung makikita nyo compact sila mga diba, from summer dito na sila. Siguro kailangan ko na silang ilipat at para mas kasi ang diba, pag linipat siya sa mas malaking pots, lumalaki talaga sila guys. So ayan lang po guys, at maiksi lang po ang update ko sa inyo ngayon dito sa ating veranda. Hanggang sa susunod po, mag-update tayo ulit sa baba. Thank you so much for watching guys, and have a good day po. Hello po pala sa ating mga bagong mga subscribers. Pasensya na po kayo sa mga nagsusubaybay sa atin. Talagang medyo minsan natatagalan tayo mag-upload. Thank you so much po. Ito siguro medyo malamig na yung panahon natin, at ayan ay sunod-sunod na po yung pag-update natin. Thank you so much guys, and have a good day po. Marami pong salamat. Bye bye.